Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos. Ayan, no? So, ito tayo ngayon Bro, sa... may tanong dito, bro. Sige, go ahead, bro. Go ahead, go ahead. Pasagot natin muna kay Brother Angel to. Ah, ang tanong niya is ito, Bro Angel. Brother John Ray, galing kay Sister Terry at si Florentine. Brother John Ray, tanong ko po kung kasalanan ba kumain na balot ng balot kung Biyernes Santo. Maraming salamat po, Brother Angel. Okay, muli, ang pinagbabawal kasi talaga yan, yung ang karne, yung mga, kahit yung mga, yung family of birds, no, kasama yan, actually, no, kasama yung, pag family of birds, kasama yung duck, chicken, yung mga birds, plus yung meat naman, lahat halos lang meat, kasi mammals nga. Bakit meat kaya? Bakit usually meat with these birds and everything, no, mga karne ng baboy, ng baka, bakit kayang bawal yan? Kasi ang sa turo po ng simbahan talaga diyan dahil mismo during this Friday, tandaan po natin, binigay niya ang kanyang katawan, physically yung buhay niya. No, so kumbaga nakikipag dalamhati lang tayo sa kanya, pakikipag-isa sa pagdadalamhati niya during that time na Friday. At talagang ang simbahan kasi gusto ganun eh. Gustong gawin ng ganun. Ngayon, yung sinasabi mong balot yun, eh, alam naman natin may karne yun, may manok yun na maliit, di ba? Ng mga ano ng mga ano, baby, kumbaga baby chicken pa yun na mali na ano. Pero ano pa rin yun, heavy, una-una heavy pa rin, protein pa rin yun, no? Yung kasing ina-avoid nila, bakit? Kasi binasa ko po bakit kaya concern sa ano yung simbahan, yung karne, masasarap na pagkain. Kasi nga, it's a penance day. Friday yun eh. Friday namatay, talagang hinagupit, pinako sa krus, namatay talaga. Grabe kung iisipin natin. Tapos tayo, sinabi ng simbahan, eh, sandali lang, medyo gunitain nyo to. Nagpapakasakit ang ating Panginoon Kristo ganung itong araw. Kaya bakit yung mga ganito? Kasi totoo eh, kakaiba yung sarap ng karne. Diba? Manok, mga bibe, you know, mga ano. Yung balot din, eh, kompleto yan eh. Nandun na rin yun eh. Actually, yung itlog, hindi siya ano talaga, but nasa sa atin na lang yun, no? Pero balot yan, meron na rin ano yun, may sisiw na rin yun na maliit na ano. No? But, um, hanggat maaari, huwag. Kasi kung talagang, actually, kung titingnan natin, yung iba Brother nga, Angel, habang ito yung Pinoy daw. hello? Yung Hello? Pinoy, how about yung Pinoy daw? Yun na nga, no, bali kasi yung itlog, actually hindi siya bawal talaga, pero yun nga nasa sa atin na rin kasi heavy pa rin yun eh. Ang sa akin lang, pagka heavy at masarap talaga, hindi lang actually, okay, this is ang turo ng simba, this is an abstinence day, penance day. Even yung pagdating sa pagtatalik sa kapwa, even yung pangiinom mo, yung lahat ng kasiyahan kasi tina-avoid mo dyan eh. So, alam natin, sa atin na lang. But of course, in general, itlog pwede naman talaga yan. Eh, kung peno yun, eh, baka pwede yun. Pero, yun yung sinasabi ko, eh, masarap yun, masustansya, di ba? Eh, kabaligtaran yun sa gulay, eh. At sa isda na mga yun na hindi masasarap. Actually, yung isda dapat hindi rin masasarap. Kasi nga, it's an abstinence day. Ah. Ano yun natin mabuti. Penance day yun, sacrifice day. So hindi naman maisusulat ng simbahan diyan na totally o pagkat maaari wag ito, wag 'yon. Binigyan kahit nga ano pwede naman eh yung gatas, yung itlog. But at the same time kung ano yung ano nyo, ako prepare ko nga po yung at least fasting na siya kung kaya mag-fasting nga. Yung iba nga twice fasting a day, a week. Doc Ching, ano yan? Kasi sa Code of Canon Law natin mga kapatid, you can do the penance in your own way. So kung gawin niyo yun, in general talaga, yung itlog pwede. In general na, pwede ano, uh, even milk, butter, pwede naman po yan, walang problema yan. Pero yung sacrifice nga, kung gusto talaga natin, i-avoid mo yung heavy talaga na ano. O kaya mas maganda kung kaya mo magsakripisyo ka, mag-fasting ka. And in the Code of Canon Law 1249, you can do in your own way.
Kasi kung magsasakripisyo ka, baka tanungin ng iba, paano yung pakikipagtalik, di ba? Yung iba nagiinuman, nagkakasayahan. Hindi naman pwedeng isulat na simbahan yon, pero take it from the word penance, sacrifice. Kung saan kayo makakapag-sacrifice, lahat na nakikinig po ngayon, ayon sa simbahan, para kay Jesus. Para kay Jesus. So make your own sacrifice. But in general, itlog, pwede yan. Not birds family lang, like yung mga chicken, duck, kung ganun, hindi pwede yon. Pati yung mga karning mga mammals na baboy, baka, kalabaw, kambing, whatever. Yun talagang in general. Pero sabi ko nga, mas maganda yung more sacrifice kasi para kay Jesus. Kaya yung iba nagfa-fasting eh. Pwede ba yun? Yes, kasi you can do it on your own way. So yun kapatid, no, yung balot kasi may ano siya, even yung chicken broth o ano ba yun, chicken cube ba yun, di ba? Yung mga sabaw-sabaw. Yun nga no, hindi siya ini-research ko yun eh. Sabi na simbahan, kahit yung mga sabaw-sabaw, hindi naman siya bawal eh, hindi naman siya totaling meat daw. Pero sabi nga, as long as you can sacrifice for Jesus, wag na lang. So, kumbaga nasa sa atin na yung fasting kasi ay yung abstinence, nasa atin po kung ano ba yung bawasan nyo dun sa Friday na yon. Yun po kapatid, Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Angel. Ba dyan daw? Okay. So, meron kayong tanong din dito naman. Ito ay galing kay True Champion. Sabi niya is, Bro Jando, tanong ko, dinaan ba sa sapilitan at patayan ang paglaganap ng Roman Catholic galing sa Kastila dito sa Pilipinas? Inaway kasi ni Magellan sila Lapu-Lapu. Pakisagot, Bro Jando. Okay. Hindi po dinaan sa sapilitan at patayan ng paglaganap ng Roman Catholic Church. Ang ginawa po ng mga Kastila sa Pilipinas ay kanila itong kinonquer gamit ang kapangyarihan ng gobyerno ng Espanya, hindi ng Iglesia Katolika. Dapat kayo sa'yo, True Champion, manood ka ng mga bayani movies. Halimbawa, maraming bayani movies sa Netflix. Mayroong Gumburza, mayroong Jose Rizal, mayroong Antonio, ano yun? Antonio Luna ba yun? O General Marcelo del Pilar. Yun, meron doon. Yung Antonio Luna. Boyong, yung Gregorio del Pilar. Panoorin mo yung pelikula ng mga bayani natin para alam mo ang reason bakit na-persecute yung mga Pilipino na wala namang ibang ninais kundi ang tingnan ang mga Pilipino na kapantay ng Espanya. Lahat ng mga bayani natin, isa lang ang ipinaglalaban, maging kapantay ng mga banyaga. Yung mga Amerikano nandoon sa Pilipinas, nagalit si General Marcelo del Pilar. Bakit daw siya nag-i-English nasa Pilipinas sila, kayo ang magtagalog dito. Sabi niya. yung kukuha sila ng tren kinausap siya ng natawa ako doon sa English ni doon. Magaling si yung actor na yon. Nahirapan si Marcelo del Pilar sa pag-i-English doon, manghiram na ng tren. Sabi niya, kayo ang nasa Pilipinas, dapat kayo ang magtagalog. Ganun. Kaya yung isang sumali doon sa Pinoy Got Talent na Koreano, pinagalitan ni Ruben Padilla. Kasi English ng English. Sabi ni Ruben Padilla, magtagalog ka. Sinigawan ni Ruben Padilla, magtagalog ka. Tinan mo nga yung si Ryan Bang, Koreano yan, nagtatagalog. Si Sandara Park, Koreano yan, nagtatagalog. Ikaw, magtagalog ka. Sinigawan siya binulyawan siya ni Ruben Padilla doon sa Filipino Got Talent. Kasi nag-English siya doon. So yun ang ibig sabihin nun. Alamin natin kung ano ang kasaysayan, bakit nagkipaglaban ng mga bayani, iisa lang ang nais nila, maging kapantay ng mga banyagang mananakop. Nandun ang mga Amerikano, ang gusto ni Gregorio del Pilar at ni Marcelo del Pilar is tingnan sila ng mga Amerikano na kapantay ng Amerika. Doon naman sa panahon ng Gumburza ni Jose Rizal, isa lang ang kanilang nais,
tingnan sila ng mga Kastila nakapantay ng Espanya. Walang kinalaman ito ang pananampalataya. Walang kinalaman. Nagagamit pa nga ang pananampalataya sa pang-aabuso. Oh. Kaya nga sabi sa pelikulang Jose Rizal, sa intro pa lang ng pelikula, sabi ni Jose Rizal doon na ito yung gawain ng mga banyagang Kastila na kung matatalos lang ng Iglesia Katolika ay tiyak na ikahihiya nila ito. Oh. Kung matatalos lang ng Iglesia Katolika ay tiyak na ikakahiya nila ito. Ibig sabihin, hindi dinaan sa sapilitan ang paglaganap ng Roman Catholic. Pero nga doon ano eh. Wait lang nga, sino tumatawag dito? Sino to? Hello? Jondo, wala kayong sound sa audio po. Wala ko saan sa audio? Wala po. Yun pala, hindi na. Tagal-tagal na po. Naka-off pala ako. Okay, Okay. sige po. Bye, salamat. So hindi pala ako narinig ni ano pala ni True Champion Bible Study. Oh. So ulitin ko sagot ko ha, ulitin ko sagot ko kasi hindi narinig ni ano eh. Hindi narinig ni True Champion ang sagot ko sa tanong niya. Ulitin ko na lang. Oh. Ang tanong niya kasi, dinaan ba sa sapilitan at patayan ng pagpalaganap ng Roman Catholic galing sa Kastila, ito sa Pilipinas? Ang sagot dyan, hindi dinaan sa patayan ang pagpalaganap. Katunayan, kung panoorin mo yung pelikulang Gomburza, sa intro pa lang, merong isa na gustong pumasok pagkapare, pero hindi pinapasok. Hindi pinapasok ng mga ng mga praile. Ano ang dahilan? Kasi yung gusto pumasok bilang pare naniniwala sa mga anting-anting. At dahil doon nagtayo siya ng kanyang sariling samahan, naniniwala sa mga anting-anting. So, hindi totoo na dinadaan sa patayan. Yung Gumburza, yung Jose Rizal, yung Andres Bonifacio, tingnan mo yung ano na yun, yung pelikulang yun, Apolinario Mabini, isa lang ang nais nila. Tingnan sila ng Espanya, tingnan sila ng Kastila, nakapantay ng Espanya. Kaya nga sabi ni Jose Rizal doon sa kanilang paaralan sa Espanya, yung kanilang teacher na Fraile, nagsagawa ng example, matangkad ang Espanyol, pandak yung kinuwang Pinoy. Sabi ng si Rizal, kung ganun pala na maliit pala kami sa paningin ng Espanya, bakit nyo isinisiksik ang sarili nyo sa aming bansa? Oh, di ba? Ba't siya nagpatayo ng estudyante? Yung Spanish, yung matangkad. Tapos yung Pinoy, yung pandak. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, gustong ipakita ng Espanya na sila'y nakahihigit. At yung mga Pilipino, mabababa. Ang gusto ng mga bayani, tingnan silang kapantay ng Espanya, hindi matanggap ng Espanya yung kaya nangyari yung mga patayan, mga sapilitang sapilitan na pag-persecute sa kanila, yun ang nangyari. Pero yung dinaan sa patayan ng papalagaran, di totoo yun. Di totoo yun. Napaka maling unawa nun. Sa panahon ni Gregorio del Pilar at saka ni Marcelo del Pilar, ganun din ang nangyari. Gusto nila sila tingnan nakapantay ng Amerika. Ayaw nila na para silang basahan kung itrato ng mga Amerikano. Sabi nga ng Amerikano, ano ba naman ang bansang ito? Ang mga lamok kasing laki ng pusa. Kasi ang daming lamok sa pinuntahan nila eh. Kaya mas marapat sa siguro True Champion, manood ka ng mga pelikulang bayani. Ang dami pelikulang bayani. Jose Sal, Marlo del Pilar, Gregorio del Pilar, yung Goyong, Gomborza, yung El Presidente patungkol sa buhay ni Emilio Aguinaldo. Panoorin mo 'yun. Apolinario Mabini. Wait lang. Para malaman mo kung ano ang reason bakit nagkaroon ng patayan sa panahon nila. Yan dahil gusto nilang apihin ng Pilipino, ang mga bayani naman gumagawa ng paraan para maging kapantay sila ng mga banyagang mananakot. Yun. So, atin namang ah
Sabi ni dami na reklamo, walang audio. Okay. Ngayon, naririnig na ako. Divine, minimize the volume, Divine, because maguba akong cellphone. Okay, padayon tayo. Tuloy tayo sa ating, maingay yung General Antonio Luna, Bro Jando, portrayed by actor John Arcilla. Antonio Luna, akala ko Marcelo del Pilar. Antonio Luna pala yun. Oh. Panoorin yung mga pelikula niya, malalaman niyo ang totoo diyan na ah, na hindi dinaan sa sapilitan na patayan ang pagpalaganap ng Romano Katoliko sa bansa. Okay? Ito tayo naman ngayon sa next na tanong naman. Ito tayo sa next na tanong. Ito ay galing kay dito tayo kay Eric Hadlocon. Eric Hadlocon, sabi ni Eric Hadlocon, kami din po civil lang kasal for 30 years. Dito ko po napayan sa punto por punto. Na bawal nga po talaga, di na po kami nagsusubo ng usya at magpakasal na po. Kala ko tanong, di pala tanong. Ito naman tayo kay 5299. Good evening, Bro JD. As po lang po kasi weekly ang rest day ko, Saturday. Once a month lang ang Sunday ko. Nakapagsimba naman ako ng Sunday na yan. Ask ko lang po kasi ang Saturday Mass dito ay Chinese. Gusto ko magsimba pero di ko maintindihan pero relate naman ako sa misa kasi same lang din kaya para sumusunod na lang ako. Valid po ba yon? Gusto ko rin kasi mag-receive ng Eucharist. Salamat po. Brother Angel. So paulit dun sa bandang una, anong sabi niya anong Saturday yung Sabi niya, ask ko lang po kasi weekly ang rest day ko. Weekly ang rest day niya. Yung weekly na yon, na rest day, Saturday. Once a month lang ang Sunday ko. Sabihin yung siguro yung niya, once a month lang ang Sunday na nakapagsimba naman ako ng Sunday na yan. Ask ko lang po kasi, ang Saturday Mass dito ay Chinese, Mandarin. Gusto ko magsimba pero di ko maintindihan. Pero relate naman ako sa misa kasi same lang din. Kaya para sumusunod na lang ako. Valid po ba yun? Gusto ko rin kasi mag-receive ng Eucharist. Salamat po. Okay. Pare, sa mga may pinagdadaanan ganun ng mga ibang bansa, no? Hindi talaga maintindihan. Kami rin dito. Hapon talaga yung hapon ang misa. Lalo na kung bago ka lang, hindi mo maintindihan yung hapon. Pero mayroon silang mga pamphlet na nakalagay sa English naman, yung first reading, second reading, hanggang dun sa gospel. So, importante kasi diyan, tama yung sabi mo, makapag-receive ka, kapatid. No, kaya lang ang problema natin doon yung Sunday. Kasi sa'yo Saturday, no? Sana kung sa mga overseas worker ngayon, try our best yung Sunday kasi dito talagang sinabi namin sa boss namin yung Sunday. So, meron nga meron nga akong kilala Nagsisimba araw-araw Hindi sila, biro mo, nagsisimba araw-araw except Sunday. Kasi isa siya sa may doon sa isang school. Doon may misa everyday doon. So dahil nagsisimba siya ng Lunes dahil nga sa school siya. Nagsisimba siya ngayon. Pero sa pagdating na Sunday, di na siya nagsisimba. So, kumbaga, gumawa siya na sarili batas. Delikado rin yun. Sabi niya, I go to mass every day except Sunday. Baligtad yun. No? So, yung sa inyo naman, Saturday naman, no, medyo yun kasi Sunday talagang rest day ng natin, kapatid. But siyempre, di naman nagtanong na ako dyan sa mga kaparian, minsan nag-a-adjust yung simbahan dyan kung talagang hindi kaya gawing Saturday. Now, yung mass nyo na Saturday, unang-una Saturday yan. Pangalawa, magandang intention mo kapatid. Kung Saturday, nagre-receive ka naman, kahit hindi mo naintindihan, yun importante, no? Yung importante, hindi, kapag ka hindi mo maintindihan, tingnan mo ngayon sa YouTube na lang, tingnan mo ako ganun ginagawa kapag hindi ko naintindihan, ang gagawin ko diyan, anuin ko sa online mass. So kung makumpleto siya, ang importante naman kasi doon yung makareceive ka ng communion at makumpleto mo even in different language.
Sa mga nakikinig ngayon, pag Sunday po, sana Sunday natin, lahat po na nakikinig, Sunday ang holiday of obligation. Hindi Saturday. Yung iba, ginagawa kasi yung day off ko ganito. Ayoko sabihin pwede yan dahil hindi naman ako obispo. Obispo ang magsasabi sa inyo na pwede yung gawin yung Saturday. So delikado yan. Dapat mas maganda yung turo ng simbahan. Sunday talaga po. Yung iba, ayaw, walang day off ng ganito. Wala. Kung yun pong problema, hindi ko po ano yun, hindi ko namin masasagot dahil ang obispo lang makakapagsabing tinatawag doon dispensation. O sige, gawin nyo Saturday yung rest day. Kami, hindi namin sasabihin yun. Lagi namin sasabihin dito, hanggat maaari sa mga OFW, Sunday po, humingi kayo ng day off. Try your very best. Napakadelikado kasi, napakalagayan pa naman. Third commandment yan ng Diyos. Ipanghili ng araw ng pamamahinga at ang pamamahinga ng Kristiyano ay Sunday. Kahit anuman dahilan natin, no, ayaw nating husgahan, pero ang salita ng simbahan talaga, kung ano man paintulot, nakapaintulot sa langit yan. Pag sinabi Sunday, Sunday po. Kaya try your best sa mga hindi makapagsimba ng Sunday, try your best Sunday po. No, Sunday. Isa kanya Saturday, medyo delikado yan. Pero kung titingnan mo, valid ba yung misa ng ano, valid pa rin yun. Kaya lang, you didn't fulfill your Sunday obligation, kapatid. Sunday talaga ang Sunday of obligation. Try our best ng FW. Yung mga nagpapalit ng Sunday, gagawing day off nila, Friday lang sila, Saturday. Hindi namin pwede sabihin valid yun as a holiday of obligation. Hindi po namin sasabihin yun dahil hindi kami bishop. Ang turo ng simbahan, Sunday. Now, dun sa tanong na valid ba yung misa? Of course, valid yung misa. Ang problema yung Sunday doon, yung holiday of obligation. So, sana try our best po. Gawin yung Sunday, no, lahat ng OFW natin. Try your best, Sunday obligation, doon kayo magsimba. Kahit hindi nyo maintindihan, okay lang yun. Dahil nga, kaya universal naman yung church natin, importante makasubo kayo ng hostya doon sa mismong Sunday na araw na yun. Yun Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. So, dito naman tayo ngayon sa next naman na katanungan naman. Ito ay galing kay 2779. Di, wait lang muna. Ito tayo sa 2779. Rojando, magandang gabi po. Nakita ko lang po yung video na yan kagabi bago ako matulog tungkol sa isang pare na naghahanap ng katotohanan at napasok sa INC. Totoo kaya ito, bro? Ano pong masasabi natin dito? Mukhang Judas Iscariot yata ito sa ating panahon. Thank you po. Hindi ko alam kung anong video ito, bro, ha, kasi wala kang nasa na video dito eh. Okay, 1723, Bro JD, pwede po ma-explain ni Bro Angel bakit hindi pwede ang oral sex sa mag-asawa. Nakasal naman ito at para na rin sa kaliwanagan ng lahat. Salamat po. Yan, magandang tanong yan, no? Oral sex kasi nga, ano ba ibig sabihin ng oral sex sa mga tao, mga nakikinig ngayon, napakagandang ano yun yan, lalo na mga abroad. Yan ang ginagawa. So, lahat po tayo medyo guilty sa ganyan, dahil lalo na pag hindi natin alam. Pag sinabi mong oral sex sa mga ano no, medyo ano to no, parental guidance. Ito po ay ilalabas ni lalaki no, yung semen niya sa labas. Anong ibig sabihin nun? Medyo onanism kasi yon. Pagka sinabing onanism yon, biblical yon. Bawal talaga ilabas. Kasi mag-asawa naman kayo ako. Yan nga ano ko dati kapatid. No? Hindi sa mga nakikinig ngayon. Yun din ang prinsipyo ko noon. Kasi yun nga sa charismatic kasi Bible study, walang CCC, walang catechism, walang code of canon law, walang paliwanag tuloy. Yun ang problema sa mga nakikinig ngayon. Ang dami nakikinig Bible alone, Bible alone. Mahihirapan kayo pag Bible alone. Bakit? Hindi lahat ng mga kasalanan nakasulat sa Biblia. Na katulad ng mga ganyan, oral sex, so masturbation. Wala naman na masturbation sa ano, sa Biblia, di patay ka na diyan. Wala namang kasal sa pari, exact word na kasal sa pari sa Biblia, di patay ka na diyan, puro ka live-in. May mga nag-aano rito, dapat daw nasa Biblia. Hindi pwede lahat nasa Biblia, delikado ka. Kaya nga yung Catechism explains, bakit? Kasi lahat yan biblical.
Tapos ipapaliwanag ngayon ng simbahan later. Genesis 38 nga bro, na 9 to 10 bro, Jando. O nanisip yan kasi. Na Genesis 38. Yun. sabi dito, alam ni Ona na hindi tuturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hihab. Kaya inatapon na sa labas ang kanyang binhi upang wag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh kaya pinatay rin siya. Pansinin nyo yan, no? Actually, sa buong Biblia, isang ano lang yan eh. Isang verse lang ang makakapagsabi na pag inilabas mo, itinapon mo sa labas ang binhi ng lalaki. Pero galit si God yan. And yung ginagawa ng oral sex ng mga mag-asawa, actually maraming din nakakaalam diyan eh. Contraceptive nga, walang nakakaalam na maraming milyong-milyong Katoliko, hindi nila alam pati contraception bawal eh. Kasi nga ina-anticipate mo yung ano, tinaayaw mong yung natural process ng procreation. Ganyan din yan. Ang mga oral sex kasi usually ilalabas, yun ang ibang tao hindi naintindihan yan. Yung ilalabas ba, yung ano ng lalaki sa labas, nagtatapon po kayo ng seed of life, binhi po yun. Ako nga rin ganun ang iniisip ko pero nang pinag-aralan ko po yung ano ngayon dito actually buti nga ginamit siguro ko ni Lord dito sa Puto por Puto para kasi alam ni Lord gustong mag-aral talaga sa salita niya eh. Eh Bible lang kami sa charismatic for 8 years ako doon. Puro Bible. Hindi ko alam yung turo na simbahan. So dahil sa katikisim na yan at saka ano, na-explain ba? Nabo-broad yung kaalaman mo. Ayun, yan lang nakasulat pero wala namang oral sex dyan. Pero mayroon dyan nagtapon. See, tignan nyo ah. Walang isang oral sex na nakalagay pero pagkaintindihin mo siya, nandun yung nagtapon siya ng similya. At pinatay ni Yahweh. Ayaw niya kasi yun. Bakit? From the beginning kasi, yung lalaki at babae mag-aasawa at magkakaroon sila ng anak, magparami kayo, sabi. Hindi niya sinabi magtapon lang kayo ng mga binhi nyo. Hindi, magparami. At isa yan sa mga ano na pwedeng iyan natin. Yan ang ano na simbahan hanggang ngayon, yan ang ginagamit na simbahan. So, biblical based lahat ang turo. Kaya lang, paliwanag yung catechism. Pinapaliwanag. Kaya kailangan talaga yung catechism eh, no? Tsaka yung Code of Canon Law. So, yun po, kahit asawa mo nga yan eh. O asawa mo naman, bakit ano? Ang problema doon, hindi yung pagiging asawa, bro. Ang nagiging problema doon, pagtatapon. Okay? Correction na. Walang masama doon kasi asawa mo, unlimited talaga doon. O unlimited, yung wag lang magtapon. Actually, hindi tinuturo yan sa atin sa simbahan, sa ano, walang nagtuturo dyan. Totoo yan. Kaya sabi ko, napakapalad natin dito. Nalalaman natin to. Yung po kapatid, bakit oral sex bawal? Nagtapon ka ng binhi eh. So ang turo ng simbahan talaga, abstinence talaga, abstain. Kung hindi mo kayang magkaanak, huwag mo na makipagtalik. Ngayon, kung magtatalik ka, gagamit ka ng natural family planning. Kasi ang oral sex dyan, itinatapon nila sa labas, withdrawal, o kaya nag-online sex sila, nagtatapon talaga eh. Kahit anong iniisipin mo, isipin ko rin dati, asawa ko naman yun eh. Pero diyan sa turo na simbahan at sa Biblia, Pero nagtapon bro eh. Angel, Yes, bro. may tanong ako bro, paano mo distinguish yung ano bro, yung foreplay bro? Pag yung foreplay wala naman sinabing bawal, 'di ba? Inano na natin 'yon. Hindi naman kasama yung foreplay doon eh. Ang ano yung lalabasan na si lalaki at ilalabas niya sa labas. So yung foreplay wala Mm. naman sinabi si Father Aylar no nung tinapik So natin. yung ano pala bro Angel, yung oral sex, kundi considered na doon yung papalabas sa labas. Oh, kasi yung Pero yung sinasabi ng arusal lang, so ano, pwede yung arusal na gano'n. hindi, yung oral sex kasi bro, hindi mo ipapasok sa loob yung ano. Yung hanggang sa labas na Hindi mo yung ipapasok sa puwersa. loob yung binhi. Ito naman yung sabi mong foreplay naman yun. Mm. O kung ano man. O kasi Usually, dapat, nangyayari dapat din. malinaw niya Brother Angel kasi Mm. kung tutuusin, oral sex din yun eh. Yung foreplay, may oral sex din dyan. Yes, pero yun nga yung sinasabi natin. Yes, tama. Linawin natin yun, no? But
Yung oral sex kasi, pagtatalik din yon, pag sinabing oral sex, that's it. Ibig sabihin, nag-oral sex kayo, From the bottom finish naglabas ka talaga ng yung Brother dumi. Angel. Hmm? From the bottom to finish, oral lang. Yes, ang ano natin dito, ang pinakapunto sa lahat na nakikinig, no? Talagang ngayon lang natin marinig doon. Doon sa topic natin doon, si Father Alar, no? Yun yung inano niya, pinag-aral. Talaga ako, kinihimay-himay ko eh. Yun yung sabi niya kasi, mayroon nga nag-complain sa kanya, American yun, 'di ba? Si ano, tapos may tumawag sa kanyang asawang lalaki kasi parang ano to, parental guidance para sa mag-asawa po ito parang medyo lalabasan to si lalaki sa labas, pinigil ng asawa kasi wag mong ilabas, sabi niya, parang gano'n, nakarinig siya kasi kay Father Ailer, kilala nila, Father Chris. Alam mo, tumawag yung lalaki, sabi nung lalaki na American kay Father Chris Ailar. Sabi, is it true? You just say it? Did you tell him ganito, ganito? Nagalit daw, sabi niya. Oh yes, sabi ni Father Chris Ailar. Oh, I'm sorry, but what I want is I just want you to get in heaven, to be in heaven. Sabi niya, walang ano, no personal thing. Sabi niya, oral sex is not allowed. Sabi niya. So yun, parang may sitwasyon na mag-asawa reklamo sila kasi siguro ayaw niyang parang withdrawal, ano, ayaw niyang ayaw niya ng ipasok sa loob. So, basta't oral sex na lalabasan sa yung foreplay oral sex wala naman yun. Kung hindi naman pwede mag-oral sex bro na walang ano, 'di ba? Hindi lalabasan si lalaki. So, kaya nga oral eh. Ang turo ng simbahan unitive. Ano ba yung unitive? Dapat nagmi-meet talaga yung egg cell at sperm cell ng lalaki at babae sa loob. Whether it's natural family planning o hindi. Pag tinapon mo yan, oral sex na yon or yun nga, oral stimulation na yan, paglalabas sa onanism na yan. Sa mga nakikinig po. Magandang ano yun to kasi maraming din nakakaalam nito. No? Kaya salamat sa Diyos. Nagkaroon tayo pagkakataon malaman ng lahat ng mga may asawa. Akala nila lahat pwedeng gawin. Hindi po. Lalo na dun sa mga malayo sa isa't isa. Napakadelikado niyan kasi gagawa kayo puro oral na lang yun eh. Kasi sa online na lang kayo. Ang dami niya, no? Hindi naman natin yan, no? Pero bawal po talaga ng simbahan, bawal ng Diyos. Bakit? Magtatapon ka lang dyan eh, ng binhi. That's a seed of life. Akala ng iba, hindi naman tao yun. Isang seed of life nga eh. Sasabihin, hindi daw tao yun. Seed of life nga eh. No? Tinapon mo eh. Alay. Sige, magtapos subukan o bigas. Pwede? Hindi ka pwede magtapon ng kanin kasi ng bigas. Yan ang kinakain natin, magiging kanin later. Ganon din po yung seed of life. Akala ng iba, nakakalungkot, hindi alam yan ng mga lalo na protestante. Ibang sect, hindi nila alam yan. Kaya wala kasi silang nasimbahan. Okay lang yan. Humingi ka lang ng tawad. Tapos pwede mo namang gawin. Sabi ba naman? Medyo delikadong ganun turo dahil onanism nga ayon sa Biblia bawal yun. Bro Jando? Okay. So, ito naman ngayon sa next naman na tanong naman. Ito ay galing kay 2497. Hello bro, ask ko lang po dyan tungkol sa paglalabas ng similya. Paano naman kung baog ang similya? No seed of life naman yon. Sin pa din kaya? Okay, Andrin dyan. sinasabi mo sa English barren yan, no? Naririnig Baog. ako? Narinig Yes. ako bro? Yes bro, narinig ka. Ako hindi mo narinig. Sige, sige. Narinig mo bro? Inakala ko lang kasi, Okay. mukhang hindi ako naririnig. O paano yung mga baog? Maraming baog kapatid, hindi naman sila nagkasala. Sinong baog sa atin mga bro Junri? Daming baog, di ba? From the beginning, madami ng baog yan. Sino ba yan? Abraham, sino ba ng New Testament? Mga no, na Zacarias, baog. Nanay ni mahal na Birheng Maria, baog yan. Si San Joaquin, no? Saint Anne,
Baog yan. Hindi naman sila sinabi sa Biblia nagkakasala sila. Hindi po. Kasi pag natural kasi, kaya nga natural family planning eh. God knows yung natural method, yung natural ano ng tao, naturalesa. Pag talagang baog siya, hindi naman pwedeng i-condemn ng simbahan yan. Ganon din kaya they accepted naman yung matatanda na hindi na magkakaanak. Tinanong ko na yun sa pa, tinanggal ng magsalsa. Parehong, halimbawa, balo. Matatanda na. Butsan sa Roa yan, pagkakaalam ko, 60 plus na silang pareho ng attorney. Kinasal sila simbahan. Ngayon, active si Butsan sa Roa sa Catholic Church. Yung natural cycle ng ano ng tao, hindi kinokondem ng church yan, kapatid. Kung baog ka, yun nga, baog ka, hindi mo naman kasalanan yun eh. Pwede ba makipagtalik, hindi na nagwe-waste ka. Natural mo yun. Hindi mo naman na hindi ka baog, tinapon mo, intentional. Pero yung pagiging baog mo, hindi mo naman intention yung kapatid. Lalo na yung matatang, di ba kinakasal ngayon, may edad na? O hindi na magkakaanak yun. Paano yung procreation nun? Tanggap na simbahan kasi naturalesa yun. Bakit natural family planning? Condemn na word yun. Bakit? Turo na simbahan, natural kasi yun. Yung pagka naturalesa, hindi ko condemn na bad ng Diyos yun. Natural family plans. Intention mo na yun talaga. Kontrolin mo. Not like a natural family planning, man nag-sacrifice ka doon. Yung naturalesang hindi ka magkakaanak, that's accepted by the church. Yun po yun, accepted yung mga bao, mga uh, uh, infertility o yung mga barren, yung mga ano. So yun po accepted ng church yan mag-asawa kapatid. Okay. So, dito naman tayo ngayon kay 0927. Mukhang kay Brother Romer ito. Good evening po, Bro JD. Pwede po pahingi ng copy ng Holy Soul Ties. Salamat po. Pakisend na lang po dito. Salamat po ulit. Brother Romer, sa'yo to. Okay bro, message lang ako bro. Hindi ko binibigayan bro ng basta-basta. Basta hindi sila hindi sila nakatikais kasi kailangan po talaga ang una-una yung catechism bago yung prayer. Kasi useless yung prayer without catechism. Yun ang pinaka-importante bro. Kasi para ma-instruct kayo paano gawin kasi nagre-reply naman ako. Yung gawin natin dapat malaman yung catechism bago yung prayer. Kasi once hindi ninyo alam, tapos padalos-dalos lang kayo, hindi natin alam kung magre-react kayo. So yun lang po bro, dyan do. Okay. Sabi ni GP Mitch Alvero Carisosa, Bro, insenso lang ba gamitin? Hindi ka mangyan. Ano to? Wait lang ha. Tingnan natin dito. Okay. Sabi ni Ruby76, Good evening. Tanong ko lang po, meron po kasi video ang punto por punto about sa madre na 2 years ng possess. Ang tanong ko po, paano siya nakakapag-pray ng Holy Rosary if possess siya? Salamat bro. Bali Romer sa ito. Hindi lahat ng process bro, kapag ka nagpe-pray ng rosary, nawawala sa sarili. Nagre-react sila during exorcism and deliverance prayer. At saka nag-react din sila kapag infested yung lugar. Yung na-absorb nila yung presence ng demonyo. So hindi lahat ng yung kapag nagro-rosary sila, ang naano lang nila, napipilang nila, matamlay, palaging masusuka, ganon. Pero hindi talaga nagwa-wild. Nagwa-wild lang yan kapag ka nakalapit yan ng may habak, nakalapit din yan ng possessed din, nakalapit ng open yung third eye, nakalapit na mga infested na mga bagay, infested na mga places, at saka mga occult practitioners. Yun, nagwa-wild sila. Kasi bakit? Kasi yung demonyo na galing doon sa iba ng mga occult practitioners at doon sa contaminated objects na absorb nila. Okay, next na tanong dito. Ito ay, hello. Narinig ako? Okay, now. So ito, tanong po,
from Ana Marie Maniquez, tanong po tungkol sa insemination procedure. Wala pong pagtatapon sa similya nito. Gusto nila ng life to produce baby. Kasalan ba ito? Ano po ang stand ng church sa procedure na ito? Hope na babasa ang tanong ko at masagot. Angel. Okay, sinasabi mo yata yung vitro insemination ba yun? So, yung vitro insemination, ang pagkakaalam natin dyan, yung ilalagay nila, no? Ilalagay nila yung, that's part of ano, hindi yan natural na ano na pagpapaanak. Gayon din yung tinatawag ng yung womb for hire. Parang yun, ilalagay yung semilya dun sa isang ano. So, para makapag-produce. So, yung iba ilalagay somewhere para sa test tube or something, no? Bistro insemination. Uh, sa lahat ng mga nakikinig, basta hindi natural na procreation, pinagbabawal ng simbahan. Kasi ang dami ngayon, gumagawa na lang ng ano yung mga tao, yung mga doktor, no? Para magkaanak yung mga mag-asawa. Yun nga, yung iba nga, womb for hire, talagang gagamitin yung womb ng isang babae. Napaka ano kaya nun hanggang ngayon. So, bawal po na simbahan yan kung ano man ang plano nyo. At sabi ni Pope Francis dyan, may nagtanong din yung mga surrogate mother, di ba? O kaya gagawa ng unnatural method yung kukunin yung semilya, lalagay sa ganito, tapos magpo-produce ng, ng baby. And Pope Francis mentioned that na hindi yan naturalesa ng procreation. Natural method of God talaga yung pagtatalik ng ano, no? Pagtatalik ng mag-asawa, unitive. Pag unitive talagang dapat nandun yung pagmamahalan, procreation, magmimit talaga yung parehong yung semilya nyo, yun po yung natural. Pero yung mga iba pang method na para magkaanak ka, sabi ni Pope Francis, no. So what they can do, sabi nung mayroon sa kayong nagtatanong ng newscaster, sabi niya, what they can do, what people can do is just to adapt, no? Wag na o kaya yung mga may edad na gumagawa ng kung ano-ano, marami kaya yan, no? Para magkaanak sila, kukuha na surrogate mother nila, bawal po na simbahan yan, hindi naturalesa. So sabi ni Pope Francis, they can just adapt. So adoption lang talaga ang solution sa mga hindi nagkaka. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, no? At meron ditong komentaryo dito si Jerwin Rosales. Brother Jerwin, in-upload ko na sa Facebook, Bro Jerwin, yung ano, yung sinasabi mo na sinabi ko raw, oo, na sinabi ko raw na mas magaling sa akin si ano, si, uh, wait lang ha, wait lang ha. Wait lang. Oh, mamaya na, inamama ko, tubig. Oh, tubig. Magina ko na akong tubig dito. Wait lang ha. Saan ka tubig yan eh. At tumama ka nga, ito tubig ka oh. Wait lang ha. Sa minadre. David, tell dito nga, ngayog tubig si Bain. Ikaw. Kuha David ko, kuha David tubig ko. Kuha David tubig ko. Kuha David tubig. Okay, Bro Jerwin, yung sinabi ko na ano, sinabi mo na sinabi ko raw na mas magaling sa akin si Seno, in-upload ko na sa Facebook, tingnan mo. Para sabi niya kasi, inamin ko raw na mas magaling sa akin si Seno. Wala akong sinabing ganun. Ang sabi ko lang, mas mataas si Seno sa akin kasi may rank ko yun oh. May rank ko yun eh. Sabi ko, mas labaw to na ako kay natural, namot yung rank ko. Ako kung yung rank ko. Labaw to na ako. O higit to sa akin. Wala akong sinasabi na mas magaling sa akin. Wa ko gaingon nga mas maayo pa siya nako. Sabi pa niya nagsisinungaling daw ako, i-replay daw niya, impas jud kuno ko. Ayan, pinost ko na no, unahan pa kita. Pinost ko na yung video. Gusto mo ipakita ko yung video? Ate pakita yung video ha. Kasi sinabi ko raw doon na ano na sinabi ko raw na
na mas magaling sa akin si Seno. Wait lang. Ito. Pakita natin sa kanyang video na ito. Kasi in-upload ko na ito eh. Para makita ni ano. Tingnan mo ha kung ano sinabi ko ha. Ito ha. Yan o. Okay, maayong adlaw ninyong tanan. Naniana po tayo atong tubagon. Sini na pong pahayag na pod ni Jerwin Rosales. O, tanawan ninyo ha. Sabi ko may sasagutin ako ngayon. Yung pahayag ni Jerwin Rosales. Ingon siya din ni sa iyang chat sa ako. Sabi niya sa chat niya sa akin. Ingon siya chat sa ako ha. Ingon ka, maayo pa na si sa imo nga hiwi man lagi tubag niya, no? Sinabi ko raw, mas magaling daw sa akin si Seno. Bakit daw tagilid siya magsalita? Iingon ko nga maayo pa sa ako si Seno. Sinabi ko raw na mas magaling pa sa akin si Seno. Maayo pa daw sa ako ingon wala, ingon ko siya ha. Ingon ko, labaw na siya nako. Wala ko gaingon nga mas maayo siya nako. Yan. Sabi ko dito, ang sabi ko, mas nakahihigit sa akin yun. Alam ko ang reason behind eh. Kasi may rank ko si Seno sa kanilang grupo. Si SPX yun eh. May rank ko si Seno doon. Ako lang naman kung rank ko lagayan ni Seno. Kasi sabi ko, mas nakahihigit sa akin si Seno. Pero wala akong sinabi na mas magaling sa akin yun. Wala ko gaingon nga mas maayo siya nako. Wala akong sinabi na mas magaling siya sa akin. Ano ha? Ingon ko nga labaw siya nako. Wala ko gaingon nga mas maayo siya nako. Ang iyang tubag mo ni palusot na pod. Ingon pa kaganina kung giipit ko nimo, lata daw ko dito. Nganong pataka raman tog yaw-yaw. Sabi niya sa akin, napapalusot lang daw ako. Nung binanggit ko raw na kung sa akin nalalata nga siya, naiipit nga si Jerwin Rosales, mas lata siya doon kay RJ Seno. Tapos sabi ko sa kanya, usba ang video kung niingon ba kog mas maayo o niingon kog labaw. Ang sa Tagalog niyan, ulitin mo yung video, panoorin mo ulit. Tingnan mo kung sinabi ko ba na mas magaling sa akin si Seno o sinabi ko lang na mas higit siya sa akin. Ko usba ang video kung niingon ba ko mas maayo o niingon kog labaw. Yan si tubag niya. Yun siya. Usbon jud na ako to. Impas jud ka. Sabi niya, itutuloy. Sabi niya, talagang uulitin ko yun. Impas jud ka. Ha? Itutuloy daw niya. Ako pati natakot. Tutuloy ko talaga. Impas jug ka. Sige, tulungan na lang kita. Ako na ang mag-post. Eto na. Sige. Ingon ko niya. Usba, ikat, dayon i-post. Gusto ka, tabangan ta ka? Maulawan ka, pareha atong niagi, unya unsaman, i-post na kog balik. So, ingon siya nga niingon kuno ko sa to palusot at i-forward na maayo pas kung siya akong giingon. Katong dialogo nila ni RJ Seno, ana siya ilang pagtulunan dili Bible alone, ana si Jerwin Rosales nayabag na dili Bible alone. Dili Bible alone nila pagtulunan, dili Bible alone na sila. Pero matingala ta ngano mong gibasag referensya. Move on na dong, dili lagi ka kabalos sa ako dira. Ingon si isa may ang replyan niya ni kini o isa sa mga nandaot sa kabalos. Ikaw may wa kabalos gid bro. Luoy kay ka. Kawawa ka. Di na kakailagusan ng Ginoo. Para nimo ang Ginoo dili na Dios. Hindi mo na alam kung ano ang Panginoon. Para sa iyo, Panginoon, hindi niya Diyos. Abori mo eh. Feeling ni Rosales, nagipildi siya ni Seno. Feeling ni Rosales, tinalo niya si Seno. Niya si Seno.
Si Seno pa iyang atubangon. Oh, si Seno pa ang kanyang kinalaban. Bro Jando. Yes, bro Angel. Yes, may nag-ano rito, parang may baka may mali daw dun sa sinagot ko, may isang nag-comment si bro ano. Tignan nga natin kung mali ito, nasa katikisim yun. 2377 bro, yung IVF. Wait lang muna bro kasi tapusin ko muna ito. Sige, sige. Oh, kasi nagpi-flip ako eh. Tituloy. Si Sino labaw to nako. Oh. Si RG Sino labaw to nako. Si RG Sino labaw to nako. Ha? Si RG Sino labaw to nako. Kung gilat-an ako si Rosales, labaw ba siyang gipisat ni Sino? Oh. Anong sabi ko? Si Sino mas mataas pa sa akin yon. Kung kaya ko ngang ipitin si Rosales, mas lata ka kay Seno. Oh, may sinabi ba ako nga mas maayo siya na ako? Oh, anya, Rosales, may binanggit ba ako dyan? Sinabi ko ba na mas maayo siya na ako? Wala. Ang sinabi ko, mas mataas siya sa akin. Bakit? Si Seno kasi, may rangko sa kanilang simbahan yon sa SSPX. Oh, tubig. Oh, na. May rango kasi siya doon. Kaya mas mataas siya sa akin. Pero wala ko sinabi na mas magaling siya sa akin. Kaya, ikaw, wait lang. Kaya ikaw, Rosales, wag mo kong hahamunin sa mga ganyang bagay na sinabi ko raw. Kaya kong i-replay lahat na sinabi ko. Dahil lahat na sinabi ko, naaalala ko yun. O, tubig, lagi. Kwata tubig nun ha. Sige, Brother Angel, balik ko sa'yo. Brother Angel, balik ko sa'yo. I-clarify natin na nasa turo talaga ng simbahan yan, mga sinasabi ko rito. Tapos 237 CCC 2377 yung insemination bro. At CCC 2377. Bro Jando? Bro Jando, nawala ka. Nawala yata si Bro Jando. Bro Jando? Mukhang biglang nawala. Nandiyan na pa yata si Bro Wendell. Bro Wendell, nandiyan ka pa ba? Pwede, bumati ka na po ba, Bro Wendell? Okay. Ayun, Ayan. nawala ka bro. Oh, kasi pinakuha ko ni Diba ng tubig. Okay. Kaya ba iyak na iyak ni tubig. Okay. So, paki-check lang bro, paki-show mo yung ano, mali daw to nasa Ano yan? katikisim na. Ano daw yun? CCC 2377, mali daw yung Ano sagot. ko? Tingnan nga natin kung mali. Nasa ano yan eh. Sabi nung nag-comment. Wait lang ha. 2377, yung insemination Kasi na. matagal mag-loading ang PDF eh. Yeah. Tikisin mo ka. Talaga matagal to mag-loading. 2377. 2377. Ayun. Ito. Pati pakita ng ating Documented PDF. yan. Sa lahat na sinasabi natin dito, nasa ano yan, nasa turo ng simbahan po. Wala. Ano nangyari dito? Wait lang ha. Wait lang. Ranger ha. Ano nangyari dito? Kaya tayo hindi nagkasya. Op. Ayan. So, kabila. Wait lang. Isin ko muna. Sini something wrong sa ano eh. Sa size ng ano niya. Op. Ito. Eh. Uh-huh. Hmm.
Okay, yan. 2377. Techniques involving only the married couple, homologous artificial insemination and fertilization are perhaps less reprehensible yet remain morally unacceptable. They as dissociate the sexual act from the procreative act. The act which brings the child into existence is no longer an act by which two persons give themselves to one another, but one that entrusts the life and identity of the embryo into the power of doctors and biologists and establishes the domination of technology over the origin and destiny of the human person. Such a relationship of domination is in itself contrary to the dignity and equality that must be common to parents and children. Under the most Under the moral aspect, procreation is deprived of its proper perfection when it is not willed as the fruit of the conjugal act. That is to say that if the specific act of the spouse's union, only respect for the length between the meaning of the conjugal act and respect for the unity of the human being make possible procreation in conformity with the dignity of the person. Mother Napakalinaw Angel. po yan, napakalinaw yan. It's a conjugal act kasi. No, it's a meeting talaga, no? Yung cell and egg cell ng babae. So hindi pwede yung mga artificial na yan. Artificial lahat yan eh. Yung insemination, nasa turo na simbahan yan, katikisim, sa mga hindi ano. Napakarami yan, nag-surrogate mother, yung mga may edad, gagawa ng kung ano-anong artificial. Sabi niya, bandang una dyan it's just because of the doctor, bawal daw. It's just the decisions of the doctor for you to procreate. So bawal yun. Modern fertilization ang tawag dyan. Mga modernong paraan ng mga doktor ngayon, bawal po na simbahan yan. Morally unacceptable. Yan. So, hindi po mali yan. Hindi, ako binabasa ko lang. Hindi naman ako, hindi ako nagkakamali. Pag sinabi nagkamali ako, brother, mali ang simbahan. No, binabasa ko lang yan. Hindi naman galing sa akin ang turo niya. Turo na simbahan talaga yan. 2377 yan, bro. So, yan, no? Kasi siguro nagkaroon ng insemination si brother. Ayan. Morally unacceptable nga eh. Pakiulit nga doon sa 2377. Baka sabihin ng iba hindi tayo nag-aano. Ulitin lang natin 2377 na ako. Techniques involving in the married couple. Pasahin mo mabuti na homologous. May mga ganyan pa. Artificial. Yan. Insemination and fertilization. Artificial kasi yan eh. Yung mga vis o surrogate mother are perhaps uh, reprehensible yet remain morally unacceptable. Morally. Hindi katanggap-tanggap po talaga yan. So lahat na sinasabi natin dito, ako dyan, ingat ako dahil mananagot tayo kay Lord dyan, tsaka sa simbahan. So yung sabi mong mali, ayan po, nasa ano yan? Yung naman sinabi mo kanina, yung sa oral sex, yung ano, yung sa, nagsabi nun, pari, Chris Aylar. Father Chris Aylar, hindi yun mali. Dahil hindi naman galing sa akin yun eh. Nire-relay ko lang, sinabi na ng pare. Ito naman, sinabi ng katikisim natin. So, sana malinaw po sa lahat, no? Ang mga tinuturo natin dito, hindi ayon sa akin lamang. Ayun, ayon sa turo na simbahan talaga yan. Bro Jan. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, ito tayo ngayon sa next naman na katanungan naman. Ito ay galing kay LV Abeleria. Ako, father, 30 years. Ako, father. Ah, ako, father, 30 years akong saksing Jehovah. Paniniwala tapos 1 year akong naging iglesia ni Manalo. Ngayon bumalik na ako sa Katoliko dahil sa inyo po sa punto por punto. Salamat sa inyo. Wow! So, okay, ganda nun. Ito naman tayo ngayon sa Rosel Galano channel. Yung series na The Chosen. Okay lang ba panoorin yon? Kasi nasa season 1 pa lang ako pero parang legit naman nagaling sa Biblia ang concept ng series. Hindi ko pa kasi kabisado ang Bible. Brother Angel, Kay Bro Jun rin muna, bro. Brother John Ray, alam mo ba tong series na The Chosen?
Virgin Ray? Okay, di ko kasi alam kung saan yung The Chosen eh. Saan ba makapapanood yung The Chosen? Yes bro. Etong, yung series na The Chosen, okay lang ba panoorin yon? Kasi Oh, nasa yes, sis... sunod. Nakapanood ako ng ilang segment noon. Biblical man yun. Ah, okay, okay, okay. Hmm. Parang ano yun, ginawa nila ng true life story yung Bible version, di ba? Hmm. Season 1 pala siya, wala pang Bro, season 2 noon. bro Saan? Jando, bakit Sa, tumbandang huli, wala ka daw sounds? Paulit-ulit yung iba, minsan nawawala. Bakit kaya? Pakicheck mo nga ba? sa kanila kung may sounds ka ngayon. Sabi Lolo. ko, Yun yung kanina. hindi ka na marinig date. Itong bandang huli nga, Paano ito, po yung bakit, paano po yung nagpapaalaga sa doktor, yung nagba-vitamins lang po at nagagamot sa PCOS? PCOS? Alam ko PCOS machine eh. PCOS, anong Pico? okay lang po ba yon na intervention para mabuntis? Sa'yo to ba, Angel? How about, Natural, oh, kumbaga, siguro, kasi kulang sa vitamin yung iba, may mga dahilan yan. Hindi naman yung artificial eh. No? Ito ay pagtulong sa nanay. No? Ang gagawa pa rin ng anak, kayo pa rin na mag-asawa, kapatid. Ang tulong ng doktor, yung artificial na okay, dito kayo, yung semilya nito, bigay mo sa akin, bibigay ko dito, gagawa tayo ng bata. Those artificial. Methods of procreation. Ito pwede naman artificial yan eh. Kumbaga may natural illness yung medical yan. Yung nanay, ibibigay niya ng mga vitamins. May problema nga dun sa pamilya niya or something na may kulang siya sa vitamins para nga maka-create siya, no? Para lumakas yung siguro ng egg cell ng babae. Hindi yan artificial kasi ang gagawa, kiniintindihin natin kapatid, ang gagawa ng bata rin, yung parang dalawang mag-asawa eh. Walang artificial doon. Tinulungan lang yung nanay na mapalakas yung nanay. At the same time, gagawa rin sila. Natural method pa rin yun. Yung pa rin lalaki at babae, yung mag-asawa pa rin gagawa nun. Not artificial procreation. Not artificial method. Giving just vitamin, hindi artificial method yun para lumakas si nanay. So, walang connection po dun sa artificial insemination na sinasabi natin. Bro, Jando. okay. Ito naman tayo ngayon, tayo, sabi dito ni, teka ha, bakit, how about yung cloning daw, from Bartolome, ano daw yung, ano daw yung cloning? Cloning, artificial pa rin yan kahit ano cloning nga eh. Gawa ng tao lahat ng cloning, kahit ano man yan, gawa pa rin po ng tao yan. Ayan, 2377. Lahat ng nagko-clone kasi yan, ang gumagawa yung mga doktor, artificial lahat yan, no? Kung ano man yan, brother, kung sino man nagtanong yan, lahat ng artificial niya eh. Halimbawa, yung surrogate mother, gagawin yung womb for hire. Wala namang gagawa nun, kundi rin yung doktor eh. Lahat yan doktor, yung mga test tube baby, yung ginawa ng nina Vilma Santos yata or something, no? Parang yaan yung sperm nila, ilalagay nila somewhere or whatever, no? Artificial method, 2377 catechism po. Sabi nito, sa tingin daw niya, okay lang yung super nurse. Ito na, may nurse tayo bro, nakikinig. May nurse, super nurse. Kapatid, ano sabi niya rito? IVF, I think. Problema yan kapatid. You think. IVF can be acceptable for legal husband and wife who's facing difficulties in having a baby, wherein they should use their own eggs and semen. So that's your opinion. May nurse na nagtatanong ngayon na nakikinig. That's your opinion and that's the doctor's opinion. Pagbasa na 2377, it cannot be. It's just because from the doctor's idea. See? Doctor's idea ngayon, yung artificial pa rin eh, yung IVF. Ayan nakalagay dyan, 2377, morally unacceptable kapatid. No? So, marami kayang paraan na pwedeng magkaanak, yung mga ayaw magkaanak. Ano sabi ni Pope Francis? Mag-adapt na lang kaysa gumawa ng mga artificial method. Malinaw po ang turo ng simbahan. Although,
medyo siyempre nakakalungkot yan. Lahat, ayaw naman, gusto natin din, lahat ng mga mag-asawa gusto magkaanak, gumagawa sila ng paraan, pero hindi yung paraan ng doktor. Bro, pakiulit yung 2377 nga kanina, mayroon ka binanggit doon na about doktor, bro Jando. May nurse tayo nakikinig. Okay, eto sabi dito. Balikan na po natin basa ulit. Yung, um, sige. Maliit kasi. Techniques involving only the married couple, homologous, artificial insemination, and fertilization are perhaps less reprehensible yet remain morally unacceptable. They dissociate the sexual act from the procreative act. The act which brings the child into existence is no longer an act by which two persons give themselves to one another, but one Oh, that entrusts the life and identity of the embryo into the power of doctors yun. and They entrust to the power of the doctor. Sabi niya dyan, no? Entrust the life and sabi niya yan, dissociate. No, nagdi-dissociate siya ng sexual act ng procreative act. The act which brings only the child into existence in no longer an act at which new persons give themselves to one another. It's like giving your binibigay mo daw yung sarili mo sa mag-asawa. Nandun talaga yung procreation ng gusto ng Diyos. Reprehensible siya. Medyo ano siya, no? Kailangan siya pero parang pag sinabing reprehensible kasi kailangan ng tao pero hindi lahat ng tama sa doktor o tama sa tao, tama sa Diyos. Intindihin natin 'to ha. Hindi lahat ng tama sa tao, tama sa Diyos. Hindi lahat ng gusto natin na isipin mo tama 'to kasi gusto ko, tama rin sa Diyos. Delikado 'yan. No, kumbaga mayroon even sa kaligtasan mayroong nag-aano sa kaligtasan na ito lang ang gusto ko, hindi pwede 'yon. Iba kasi yung panuntunan ng Diyos kapatid. Siyempre gusto lang talaga paano yan, gusto magkaanak. Yes. Kaya nga po Francis said, adapt ka na lang kaysa magkakasala ka pa sa simbahan. Hindi siya natural daw ng procreation between husband and wife. Mayroong nag-ano dito noon, nagtanong taga-Australia yata. Yan ang trabaho niya yata nagpapaano ng mga bata, artificial method ng doktor. Umalis na siya doon o hindi na siya inano kasi it's between you and God eh. Tandaan natin, hindi ka ililigtas ng doktor nyo. Pag namatay tayo, it's between you and Jesus at saka yung turo ng simbahan. Mahirap talaga siya. Siyempre, gusto ng mga tao, gusto magkaanak. Pero lahat dapat nakaugnay. Kaya sabi ni Jesus, sa huling araw, ang salita ko hahatol sa inyo. Ang salita niya, binigay niya sa simbahan. Ang simbahan, ano man paintulot ninyo. Bakit kailangan sila? Kasi, bakit hindi Bible alone? Kasi may mga ganyan ngayon na wala sa Bible yan, pero bawal pala. See? Kaya hindi ka pwede mag-Bible alone. Delikadong Bible alone. Dahil yung turo na simbahan, mga kahit nga yung shabu, wala naman sa Biblia yan, pero bawal. Masturbation, wala naman sa Biblia yan, pero bawal. Mga oral contraception, wala naman sa Biblia yan. Pero pinaliwanag ng simbahan. So, mahirap yan dahil nurse ang nagtatanong ngayon. Sabi niya, for me, I think. That's the problem there. Ang nagiging problema po sa atin, I think. Yun ang think mo, hindi naman yung think ni God at ng simbahan Maraming magfe-fail dyan. When we said, I think, that's not the thinking of God. Mahirap po yan. Kaya kami rito, as much as possible, we're trying our very best. We're not perfect, but we're trying our very best to give you all the documents of the church. We're giving you all the documents as much as possible as we can. We want to give you all the documents kasi hindi kami pwede magturo by our own. Ito lang palagay ko, I think. We cannot do the I think, mahirap po siya. So, yeah, yan po kapatid, no? Kung nurse, mahirap siya. The chosen is, okay, si super nurse. Against talaga sa natural law. Yes, it's really against the natural law, Miss Nurse. Marami kayang ganun ngayon na nagtatrabaho yan sa hospital, yun ang pinagagawa nila.
huwag niyo po gawin. Napakahirap niyan, synop scandal ang tawag diyan, no? Magiging sanhi kayo ng pagkakasala ng iba. So yun po kapatid Bro Jando. Okay. Sige tayo ngayon sa ano naman. Wala naman ito. Baka masisira yung scanner ko nito ah. Okay, ito tayo ngayon kay Theogenes Borja. Bro JD, ang ikalawang Juan 1:1, ito ba ay para lang sa mga nangangaral patungkol kay Jesus? Kasi grabe ang mga nagsishare ng mga fake news tungkol Pangulong Rodrigo Duterte. At yung iba nag-share na parang kino-course si PBBM. Sino sasagot nito? Brother John Ray? Ba sasagot Brother John Ray? Ano ba yun, bro? Ba't nga, mahina ang boses mo eh. Ha? Ganda? Mahina? O mahina, hindi ko masyado marinig. Sabi kasi dito, ano, ah, ang kalawang 1:1, ito ba ay para lang sa mga nangangaral patungkol kay Jesus? Kasi grabe ang mga nagsishare ng mga fake news tungkol kay Rodrigo Duterte at yung iba naman nag-share na parang kino-course si BBM. Hmm. Anong kinalaman ng mga presidente dyan sa ikalawang Juan? Basahin mo nga yung ikalawang Juan, bro, dyan na sinasabi. Sa akin, ikalawang 1:1. Okay, so ikalawang 1:1. Wait lang. Sabi ganito, mula sa matatandang pinuno ng iglesia para sa hinirang naginang at sa kanyang mga anak na tunay kong minamahal, hindi lamang ako kundi ang lahat na nakakaalam na katotohanan na nagmamahal sa inyo. Oo. Parang walang kinalaman, ano? Nakatan nyo dyan, Putol-putol Bro kapag, Junri. kapag Putol-putol ka. nagbasa tayo, ha? Putol-putol. Lapit ka siguro sa ano mo bro. Kasi, yan, bro. Okay na ba? Okay na ba yan, bro? Putol. Yan. Subukan mo. Ah, well, again, mga kapatid, no? Sa pagbabasa ng Biblia, palagi talaga natin i-address yung four basic rules ng turo ng simbahan. Hindi lang ng simbahan, pati mga scholars at theologians, ito talaga yung sumaga primera na dapat natin gawin para maunawaan natin ano yung sinasabi ng Biblia. Sino ang nagsabi? Pangalawa niyan, sino ang sinabihan? Diyan pa lang sa pangalawa, paano naging si Duterte at si Bongbong Marcos? Di wala pa sa panahon na yun. No, ano yan, na basic exegesis po ito. Ito po yung basic exegesis, no, na maunawaan natin ang Biblia. Kasi direkta kasi yung tanong kung kasali ba dyan si Bongbong Marcos sa si... kapatid, paano naman magkasali sila dyan panahon, panahon panihuan yan. At ang simulatan na dyan, iglesia, hindi mga presidente. Alam na ba ni Juan na si Duterte at si Bongbong Marcos magiging presidente? Di ba? Hindi nga alam ni Juan na mag-i-exist yung mga tao na yan. No? Pero, ang alam naman natin, ang banal na kasunod, meron siyang moral value. Meaning to say, applicable siya sa lahat ng mga tao. At kung magtatanong kasi ng exegetical context, ang tanong kasi exegetical context din no? Kung sino ang sinabihan sa 2:1 sino ang sinabihan? Pakalino namang sinabi diyan? Iglesia. Sa kapanahunan ni Juan, hindi sa kapanahunan natin. So ang ating mapupulot diyan ang moral value, no? Kung ano ang mensahe ni Juan sa panahon na yan, yung mensahe niya sa panahon natin, ganun din, hindi naman nagbabago kasi ang salita ng Diyos, wala namang pagbabago yan 24:35 nga ba dyan doon ng Mateo? Ano yan? Mateo 24:35. Mateo 24, ano, 24, 35 bro. 35.
Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ibig sabihin, yung moral theology, no, yung mensahe ng salita ng Diyos, mananatili yon. May aral sa atin yun. Pero yung mga taong sinulatan, hindi yun yung tayo. Lalong-lalo na kapag specific yung binanggit. Diyan, napaka-specific ang binanggit. Biblia, iglesia, hindi naman presidente. No? So walang kinalaman si Rodrigo Duterte, Bongbong Marcos o si Trump o sino pang presidente sa panahon natin ngayon, kapatid. No? Ang sinulatan ni Apostol na Juan dyan, specifically, ang iglesia sa kapanahunan nila. Ngayon na ba dyan doon? Okay. Ito naman si Pedro Daguhoy. Sabi ni Pedro Daguhoy, pwede ipalit ang same-sex marriage sa vasectomy dyan. Iba naman itong mga ano nila. Doon lang ako sa tanong na lang. Grace Matutina. Bro Angel, anong olive oil po ba ang pwede pabisingan? Thank you and good evening everyone. Bro Romer mo pa ano yan, bro? Para makasagot naman si Bro Romer. Bro Romer, sa'yo yun. Nakalagay dito kasi Angel eh. Ang daming tanong dito tungkol dun sa ano sa insemination, no? At sumagot si nurse, si super nurse. Science is from God too. Magandang sagutin 'yan. At si Ayan, ang daming nag-comment dun sa mga ano, may nagtatanong pa ano. Sige, tuloy mo lang muna 'yan, bro. Sabi ni Jerwin Rosales, pareho ra na doy. Pareho. Iba yung nakahihigit, iba yung mas magaling. Sa amin dalawa ni RJC, no, nakahihigit siya kasi may rangko siya. Ako, wala naman ako rangko eh. Siya may rangko siya sa kanila. Natural, nakahihigit yon. Pero it doesn't follow. Yan ay non sequitur fallacy, ano? Jerwin? Kaya kapag kayo nag-reasoning talaga, puro kayo fallacy, ano? Tapos, pag kayo nag-fallacy, sinabi din na fallacy yan. Nakagalit naman kayo, sabihin ka agad. Pag hindi masagot, fallacy na kagad. Talagang fallacy yun, non sequitur fallacy. Kakasabi ko pa nga, sabi niya, sabi niya, sige, ulitin ko, impas jud ka. Nya nga ron, o di pa ulawan po ka. Lagi, wag nyo kasi akong hamunin sa mga ulit-ulit eh. Kasi alam nyo ba, lahat ng mga sinasabi ko kasi, pag ako nagsalita, detalyado yan. Detalyado, hindi nawawala sa isipan ko yan. Kaya, inamin mo. Nang ni-replay ko, wala pala. Sabi niya, wala pala. Dati, ginawa niya na ito dati. Nung aking inulit, natuklasan na wala talaga akong sinabi. Sabi niya kasi, inano ko. Ikaw talaga, Jewin talaga, bingi ka. Ayusin mo yung tenga mo. Makinig kang mabuti para hindi ka nagbibintang na sinabi ko raw. Wala mo kong sinabi. Pangalawa na to, ha? Yung una, binuking rin kita nung una. Pahiya ka doon. Ito, pangalawa na ito. Wag mo kong andaran ng ano mo kasi pag ako nagsalita, naalala ko yun. Tata Diaz, Bro Angel, ang anak ko nakalagay ng abo sa noo. Ngayon, nakalimutan niya ang karne ang laman ng siopaw. 10 years old ang anak ko. Kasabi ko, wag mo na siya magkomunyon. Nung umpisa mo na siya, tama po, pasalamat po. Sabihin, yung anak daw niya, Brother Angel, doon sa Ash Wednesday, nakalagay daw ng abo sa kanyang noo. Pero nakalimutan niya na karne pala ang laman ng siopaw. 10 years old ang anak niya, sabi ko, wag mo na siya magkomunyon, mangumpisal mo na siya, tama po ba? Salamat po. Madali niyo ba kayo sagot? Nasagot na natin yan. Mukhang matagal na yung tanong na yan, bro. Naalala ko yung tanong na yan. Nalala Pero mo? oo, nasagot na natin yan after ng eksaktong Holy Week yan. Or before Holy Week pa lang yan na ano question yan. Ngayon, hindi naman ang 10 years old hindi siya kasama sa fasting and abstinence. Ang fasting po na 18 years old and above, at least 60 years old. Ang abstinence 14. 14 up to 6 up to ano lang ang abstinence, no? 14 and above.
No, yung fasting hanggang 18 and above, as long as depende sa sitwasyon ng ano mo. Pero in 10 years old, wala po siyang kasalanan doon dahil hindi siya kasama sa fasting and abstinence. Pero nasagot na natin yan, bro. Sayang, no? Although ano natin yan. May nag-react dito kanina, bro, yung science daw si Miss Nurse natin sa ano do? UK yata siya. Science is for God too, no? I mean God too. Okay. Tandaan po natin, no? Yan na naman tayo. Mas maganda mapaliwanagan ka, sis Nurse, no? Yes, science is from God, but tandaan po natin, ang science ang gumagawa ng mga tao. Yan, ang tao nagkakamali. Kapag ang science against the teachings of the church, Miss Nurse, hindi mo pwedeng paniwalaan yan, hindi mo pwedeng sundin pa rin. No? So, abang tao, galing tayo sa Diyos. Paano yung mga taong suwail sa Diyos? Para sa Diyos pa rin ba yun? Biblically, di ba? Yung mga sinungaling nga, ama nila ang diablo. Ang tao, galing sa Diyos. Pero pansinin mo, galing sa Diyos, lahat ba ng ginagawa niya para sa Diyos? That's the big question, Miss Nurse. So hindi lahat ng sinasabi ng science ay totoo. May mga science na talagang makikita mo, applicable talaga at very sensible naman na talagang hindi siya against the church teachings. Ingat po tayo dyan. It's just because science naman to eh. Mga doktor naman to. Yes, galing sa Diyos yan. Ang gawain ba nila para sa galing sa Diyos? Yun po ang ano yun natin, research natin. Walang pagkakaiba sa presidente yan o sa mga politika. Galing naman sa Diyos yan, yes. Magbabatas sila ng divorce, ng death penalty against God. So yun yung batas nila, hindi sila galing sa Diyos. Pero yung batas nila, hindi galing sa Diyos. Delikado, kaya medyo mayroon discernment tayong tinatawag. Dinidiscern natin yun kasi katulad yung science mo, sinasabi nila, ng doktor, pwedeng IVF, pwedeng surrogate mother. Ay, ayaw nga na simbahan eh. So against the Catholic teachings, the science is from God, but the teachings is not from God. So we need to discern that, Miss Nurse. Back to you, Bro Jando. Okay, ako nababaliw na ako doon sa external ko. Sabi dito ni Jerwin Rosales, sabi niya, yang sisisi ninyo, wala jud na muhaom sa Biblia. Mismo jud ninyo sisisi nagsulti gikan sa tradisyon o gikan sa simbahan. Gikan sa tradisyon, nasa Biblia yung tradisyon eh. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Basahin natin ha. Sabi niya, galing doon sa tradisyon. Thank you, inaamin mo na galing sa tradisyon. Turo ni na Apostol Pablo tradisyon eh. Ito, sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15, ito sinasabi. Wait lang ha, atin mo ng, ano to sa King James Version. Ito. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Ano sabi ni Jerwin Rosales? Kanang sisisi ninyo, wala jud na muhaom sa Biblia. Paano na Biblia mas Biblia ang tradisyon no? ikaw palang walang alam sa Biblia, kamo. Siya walang alam sa Biblia eh. Yan ang problema. Yan ang problema natin. Yung sinasabi ko sa mga ibang sekta, pag nagbasa sila, dahil wala nga silang guidance of the true church. Hirap sila, tapos nagbabasa pa ng isang Biblia, wala sa ganitong Biblia, mali na. Ayun, pag binasahan mo ng may translation pala na ganun, ayaw naman tanggapin. Ang sabi dito, mismo ang sisisi ninyo ay umaamin na siya ay galing sa tradisyon at galing sa simbahan. Tama. Kasi ang simbahan kasi ang inatasan na magturo. Ang tradisyon naman turo ng mga apostol o bagdagan pa natin. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. Straight to the point. Tignan nyo, talagang meron tradition eh. Jerwin, lagi ka lang nagkakamali. Lagi na lang talagang galing sa tradisyon.
Ano nyo ba ano ibig sabihin ng tradisyon? Handed from generation to generation. Sabi ni Larry Silva, tradisyon ng mga apostol yan, hindi na katoliko, jando, sabi ni Larry Silva. Ang sabi ni Eli Soriano, i-review mo yung video. I-review mo yung video na kausap ni Eli Soriano si Jerome Almodovar. Kilala mo si Jerome Almodovar, yung atheist? I-review mo yon. Binanggit ni Soriano. Kaya nga may sinasabing salit-saling sabi. Naniniwala ako kay Daniel, naniniwala ako kay Abraham kasi may sinasabing salit-saling sabi. Ngayon, kung ayaw maniwala sa salit-saling sabi, ba't ka naniniwala kay Charles Darwin? Hindi mo naman nakita. Di ba? Tingnan mo yung English translation na sinabi ni Soriano, salit-saling sabi. Ano sa English yun? Tingnan mo sa translation niya. Meron kasi yung video na naka-English subtitle. Larry Silva. Panoorin mo yun, ha? Yung binanggit ni Soriano, yung pagkabanggit niya ng salit-saling sabi. Naniniwala siya sa salit-saling sabi ni Abraham, ng mga apostol. Kung ayaw mo tanggapin ang salit-saling sabi, ba't ka naniniwala kay Charles Darwin, di mo naman nakita? Ibig sabihin, ang meaning ng ng tradisyon, handed down from generation to generation. Halimbawa, sampulan na lang natin. Yung style ng MCG ay napatigasan sa patigasan sa kaalaman. Patigasan sa kaalaman. Yun ay kanilang tradisyong nakuha kay Eli Soriano. Patigasan sa kaalaman, puno sa puno. Puno sa puno. Nung puno sa puno, wala pa siyang debating puno sa puno eh. Sleepy na si Divine? Ay, sleepy na Divine. Lagi. So, yun. Okay. Yan na, Larry Silva ha. Wag basta-basta magko-comment nang hindi mo naintindihan. Nagturo ba ang mga apostol na may tao na sa langit? Tiyak wala kayo ang nagtuturo niyan. Ay, nagtuturo eh. Sige, patunayan mo sa akin, si Elias hindi nakapunta sa langit. Patunayan mo sa akin. Masahin mo ba dyan? Isang talata ngayon, Brother John Ray, si Elias umakyat sa langit. Tanongin ko ChatGPT ha. Saan sa Biblia mababasa? Hari yun bro, ikalawang hari. Saan sa Biblia mababasa? Saan na lang, sa Hebreo 11:5 bro dyan. Meron ng nakaakyat sa langit. Bro dyan Hebreo 11:5. Ha? Hebreo 11:5 ang salita ng Diyos. Hebreo 11:5. Ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Okay. Hebreo 11:5. Na natin. Ano sabi dito? Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Straight to the point. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Ano naman. Dinala sa langit. Sabi ni Larry Silva, basta yung comment ni Larry Silva ha. Sabi ni Larry Silva ganito eh. Ito comment ni Larry Silva. Ang sabi ni Larry Silva, ito. Nagturo ba ang mga apostol na may tao na sa langit? Yan. Sige. Larry Silva. Tanong mo kasi Larry Silva, nagturo ba ang mga apostol? Ilang. Nagturo ba ang mga apostol na may tao? Nagturo ba ang mga apostol na may tao na sa langit? Larry Silva, nakikita mo yung bersikulo dito, yung talata? Sabihin mo sa akin na hindi mo nakikita. Naniniwala ako sa iyo. Para makapunta sa langit ang tao, babalik muna si Kristo. Saan nakapunta dito? Saan nakapunta? Larry Silva, alam ko naman siguro na marunong kang bumasa. Maliban na lang kung hindi ka na marunong magbasa ngayon. Sabi mo, kami lang ang nagtuturo. Walang apostol ang nagturo. Sino kaya ang writer ng Hebreo 11:5? Larry Silva, nabilaukan ka ngayon. Kaya nga si Larry Silva,
ayaw na niyang makipagdiskusyon sa akin ng live kasi lagi siyang na ano sa Bisaya pa, kanuna lang magbulasot. Di ba, Larry Silva? Di ba, Larry Silva? Kaya ka natakot. Hinamon ko to natin ng talakayan. Ayaw eh. Ang gusto niya, doon kami kay SLTV. Kung saan, dominado ni SLTV ang rulings. Pagtutulungan ako doon, gaya yung ginawa nila dati. Pinasok ko sa SLTV para hamunin si SLTV. Anong ginawa? Pinapasok si Jared Almasora para manggulo. Diba? Larry Silva, kaya gustong-gusto mo na doon kay SLTV kasi dinodominate niyo yung programa. Diba? Nang usa, pagtutulungan, hindi pa nga ako tapos dito, meron naman nag-iingay na isa. Tapos iingay na naman. Sabi ko dati kay Esel, patahimikin mo yan si Jared Almasora. Pinatahimik ba ni Esel? Wala, tumatawa lang si Esel eh. Sabi ko, programa mo ito. Ikaw ang sinadya ko rito. Patahimikin mo yan si Jared. Pinatahimik ba ni Esel? No. Tapos si Larry Silva, gusto niya magtalakayan kami kay Esel TV. Oy! Doon ba kay Esel? Papayag ako sa SLTV tayo magtalakaya pero ako ang magdadala ng moderator. Ano? Papayag ka? Ako magdadala ng moderator, hindi si SL. Yung debating nangyari. Bro, nasa live ba si Larry Silva ngayon? Nandyan sa comment section. Bro, ibigay mo rin sa pero New Testament. Karunungan ni Solomon nga, 3:1 bro. Yung mga namatay na matuwid, nasan na sila? Karunungan ni Solomon? Teka muna ha. Baka hindi niya nabasa rin yan. Sleepy na divine. Chapter 3 verse 1 bro. Wait lang. Atin mo nang buksan muna Karunungan ni Solomon, chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1, yes bro. Sige, ating buksan. Tayo sa Deuterocanon. Wait lang, di ba? Divine. Sleepy na divine? Sleepy na akong divine. Luhoy mo na akong divine. Ito sabi dito. 3:1. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kauntimang pahirap. Ito ba, Brother Angel? Yes, bro. Nasa kamay na ng Diyos, bro. Nasa kamay na ng Diyos. Oh. Yung mga namatay na yan, nasa kamay na ng Diyos. Pag sinabing nasa kamay ng Diyos, nasa langit o nasa lupa? Mukhang kulang-kulang na naman yung mga Bible reader natin, kulang-kulang. Pahayag 6:9-10 nga, bro. Nakita ni Apostol Juan yan eh. Pahayag 6:9. Pahayag 6:9. Diyan pa lang. Wait lang. Hindi pinapangaral yan. Kulang-kulang ang mga Bible. Pahayag 6:9. Ito, basahin natin pahayag 6:9. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Anong nakita daw, mga kaluluwa ng mga taong pinatay. So paano ba 'yun? Akala ko ba walang kaluluwa sa langit? Sabi niya wala raw tao sa langit. Di na lang nga sa langit eh. Kaya Larry Silva, next time pag maghihirit ka, siguraduhin mo naman. Siya nga pala, kukumustahin ko yung mo, Larry Silva. Tutuloy mo ba yung pagkikipag-diskusyon sa akin? Ha? O dating mo doon, ang gusto mo is, ang gusto mo pagdating doon, sige, sabi niya, sige, ikaw magdala ng moderator. Sige, sabihin mo kay SLTV, bigyan niya ako ng araw at oras na magla-live siya, papasok ako, magdedebate tayo, at ako ang magdadala ng moderator. Wait lang. Okay. Ang babaw ng unawa niyo talaga pag sinabi ng nasa kamay ng Diyos, ibig sabihin sa Kanya,
Yun, hindi sabi nasa langit na. O ba't di ka pumasok makipag-diskusyon ka sa akin ngayon? Hindi, hindi wala daw sa langit, hindi na nga magdadanas ng kahirapan eh. Ano ka ba? Actually, Intindihin mo yung talata kasi. Ano ba yun? Larry Silva, Hindi na nanonood nga ng, di ba Larry Silva, nanonood ng Larry Silva? Every Monday night, meron kaming doctrinal talakayan. Every Monday night, meron kaming doctrinal talakayan. Pwede kitang tawagan sa gabing yan, tawagin ta direct sa number mo o pasok ka sa Zoom. Pili ka lang. Gusto kitang masubukan ulit eh. Paglaruan gaya ng ginawa ko nung dati. Di ba? Naglalaruan kita, sabi niya, hindi daw tama yung yung dasal na paulit-ulit. Huwag kayong gumawa ng mga dasal na paulit-ulit. O, di ba? Yung binasa ko yung yung walang kabuluhang ulit-ulit. Sabi na nga sa Bible walang kabuluhang paulit-ulit. Sabi ko naman, yung walang kabuluhan doon, yung paulit-ulit. Sabi naman niya, sabi ko sa kanya, yung walang kabuluhan na inulit-ulit, yun ang bawal. Sabi niya, ay mali. Ang bawal doon, ang walang kabuluhan doon, yung mismong paulit-ulit. Sabi na nga kaya wag kayo yung paulit-ulit na yung dasal na paulit-ulit, saan ba yan? Nung binasa ko yung walang kabuluhang pagkikipagdebate, nag-iba yung reasoning niya, nag-iba ang reasoning ni Larry Silva. Kasi nakado kasi, iwasan nyo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Tanong ko, alin dito ang walang kabuluhan? Di na sumagot si Larry Silva. Sabi niya kasi, ang walang kabuluhan yung paulit-ulit. Kasi sabi kasi doon, yung iwasan nyo ang walang kabuluhang paulit-ulit. Sa inyong pagdarasal ay huwag nyong gawin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Walang kabuluhang paulit-ulit. Yung grammar ng kinuha ko. Sabi na Apostol Pablo, iwasan nyo ang walang kabuluhang pakikipagdebate. Tanong, alin ang walang kabuluhan dito? Nag-ibang reasoning ni Larry Silva. Yung reasoning ko naman ang ginamit niya. Kasi, salungat siya. Kaya yung unawa mo, Larry Silva, ang may diferensya. Payag ka, talakayan tayo, patunayan mo sa akin, Larry Silva, ngayong Monday night sa Doctrine Talakayan. Papayag ka? Ha? Kaya sabi niya, ang dasal na paulit-ulit ay walang kabuluhan. Kaya naging walang kabuluhan dahil paulit-ulit. Sige, ating balikan yung binasa kong yung binasa ko ito sa 2 Timoteo 2:23. The same grammar ha. Ano sabi dito? Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Larry Silva, sagutin mo dyan sa comment section. Alin ang walang kabuluhan dito? Sagot. Larry Silva, the same grammar lang sa ginagamit mo ha. The same grammar lang ha. Sabi niya, ang dasal na paulit-ulit ay walang kabuluhan. Kaya nga naging walang kabuluhan dahil paulit-ulit. Ito ay sinasabi dito. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate. Tanong, alin ang walang kabuluhan dito? Alin? Parehong tama yan. Pakikipagdebate. Tanawa ka. Tanawa! The same grammar lang Walang kabuluhang paulit-ulit. Ito naman, walang kabuluhang pakikipagdebate. Tingnan mo, nag-iiba-iba yung reasoning mo. Wala ka, Larry Silva. Wala ka, Larry Silva. Sabi niya, parehong tama yan. Ang pagkikipagdebate namang ang kausap ay walang kabuluhan. The same din yun. Yung inuulit-ulit na maling dasal, yun ang walang kabuluhan. Bakit? Ano ba sinasabi ng konteksto? Ginagawa ng mga pagano. Saan ba nagdarasal ang mga pagano? Sa kanilang Diyos-Diyosan. Kahit pa ulit-ulitin nila yon. Dahil sa Diyos-Diyosan sila sumasamba, talagang walang kabuluhan yon.
Gaya ng sinasabi mo, kapag ang kadebate mo ay mangmang, yun ang walang kabuluhan. Hindi ka magsisilbi, hindi ka uubra sa akin, Larry Silva. Hanggat stagnant lang yung nalalaman mo, ayaw mong mag-improve, hindi ka uubra sa akin. Monday na kaya, tawagan kita ha. Pumasok ka ha, Larry Silva ha. Baka ngayong Monday night talaga yan. Bigla ka lang mag-offline. Okay. So, alas 10:07 na. So, huling mensahe na lang tayo pasalamat. Ating unahin si Brother Romer ng Manolo Bukidnon. Brother Romer. Ave Maria, Brother Jando. So sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po at God bless us all. Good night and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Ulitin ko, Larry Silva ha. Ang topic mo ngayong Monday night talakayan, patunayan mo ng iglesyang kinaaniban mo, yun ang iglesyang nasa ilang. Ha, Larry Silva? Ngayong Monday night, talakayan, iimbitahin kita, pumasok ka, talakayan tayo, patunayan mo sa akin na yung kinaaniban mong iglesia, yan yung sinasabing iglesia na nasa ilang. Okay? Pag napatunayan mo sa akin, yung iglesyang kinaaniban mo ay yung iglesyang nasa ilang, talo na ako. Oo. Sa harap ng mga nanonood ngayon, pag napatunayan ni Larry Silva ngayong Monday night talakayan na ang iglesyang kinaaniban niya ay ang iglesyang nasa ilang, talo na ako doon. Pero maghanda ka. Bigyan ba kita ng clue? Maganda ka. Kasaysayan ng iglesyang kinaaniban mo ang itatanong ko sa'yo. Sabihin, hindi ako magtatanong patungkol sa iglesia na hindi naman kayo. Ang itatanong ko, yung iglesyang kayo, yun ang ating topic. Okay? So, tinamang ibigay ng mga yon kay Brother Jun Ray naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat. Brother Jun Ray? Yes, hindi ka ba ako, bro? Naririnig ka, bro. Kasi kanina nagsalita ko, hindi ako marinig yata. Kaya akala ko wala na akong mic. Sira kasi itong mic ko eh. Mga kapatid, maraming salamat sa walang humpay na pagtutok sa programang Punto por Punto. So see you tomorrow again mga kapatid para sa isa na namang doctrinal na talakay, hindi, doctrinal exposition, no? So mga katanungan nyo, tanong nyo, sana pumasok kayo para magtanong, no? Para live yung tanungan mga kapatid. Kasi yung mga binabasa ni Brother Jando, mga ano na yun, yung mga nakaraan na mga katanungan yun, sinisave na ni Brother Jando para mabigyang sagot kung walang magtanong sa Zoom. So much better sana mga kapatid, no? Para mas buhay na buhay yung ating pong pagsagot. Sana makapasok kayo bukas, no? Ano bukas eh, tanungan agad. Walang topic. So, papurit pa salamat sa Diyos. Tandaan po natin palagi, no? Sabi ni Apostol ni Pablo, no? Huwag kalimutan ang inyong pagtitipon. Basahin natin ba dito sa Hebreo 10:25, no? Sa ang dating Biblia. At mga aralan kayo, no? Pakibasa nga muna ba dito? Yes, 25. Sabi Yes, dito ganito, ABB. na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Pangalino niyang kapatid, no? Huwag kalimutan ang pagtipon. Tulad ng iba kasi yung iba kasi wala nang pakialam, mas busy na sila ngayon sa bangayan ng mga politiko, mas busy na sila ngayon sa hiwalayan ng mga artista, busy na ang iba ngayon kung paano kumita ng maraming pera, limpak-limpak na pera. Pinakalimutan na yung obligasyon bilang Kristiyano. So yan ang point ni St. Paul dyan. Huwag niyong kalimutan ang pagtitipon.
katulad ng ginagawa ng iba. At mangag-aralan kayo, lalo na't napapansin nyo, napapalapit na ang araw ng Panginoon. Kaya sana mga kapatid, patuloy tayong mga tipon araw-araw dito sa Punto por Punto at mangag-aralan para lalo pang tumibay ang ating paniniwala, pananampalataya at pagkaunawa sa katuruan ng Diyos na ibinigay sa ating inang simbahan. Papurit at salamat sa Diyos. Maraming salamat sa lahat. And God bless all. Back to you, Brother Jando. Basta, masasabi ko lang dyan, patuloy lang kayong manood ng punto por punto, hindi na kayo maluloko ni Larry Silva, tandaan nyo yan. Okay, ito na may ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling misa at pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Unang-una sa Diyos, sa Kanya lahat ng kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. Actually, may mga tanong din dito kanina sa live. Hindi natin na, marami-rami ito tungkol sa discussion natin, no? Ako sinisave ko naman dito. Hindi ito rin, sinave ko na rin ko sakali para bukas naman ang mga live. Hmm. Nakakatuwa sila tungkol sa Saang live tungkol yan, sa Bro Angel, sa atin? sinave ko na rin to itong PPP ngayon mga live sa live natin. May mga tanong si na brother. So um muli no, sa mga nakikinig ngayon, pasalamat po tayo. Ang dami nating natutunan. Turo na simbahan yan, ha? Hindi na natin nalalaman yan. Imagine mo, mga oral sex na yan, bawal pala, hindi alam, di ba? Mga artificial na yan, method ng mga doctors, bawal pala ng simbahan. Yun lang mga ganun na sitwasyon, no, nalalaman mo. Napakapalad mo na, napakapalad natin dahil maraming taong namatay. Hindi nila nalaman yan. Napakaraming namatay po, hindi na, pati nga yung mga sacrilege na yan, no? Pati nga yung gaano kahalaga yung pagsisimba ng araw ng linggo. May nagtanong daw yung about yung mga nagsisimba ng Saturday anticipated mass. Yes, kung yung sinasabi kanina dun sa anticipated mass ba yon? Pwede po yun. Pero yung gawin mo na lang talaga na na yung anticipated mass talaga okay lang po yun. Pero yung talagang holiday obligation talaga natin Sunday. Pwede po yung anticipated mass yun, kung anticipated mass talaga yun. Ang problema doon, baka Saturday mass yun. Okay, intindi natin mabuti yung tanong. Ako inintindi ko mabuti. Ang sabi nung nagtanong, Saturday, Chinese mass. Ang problema doon, dalawa kasi yun. Yung umaga po, for Saturday lang yun. Na kung umattend siya nung gabi, kung talagang anticipated mass yun, pasok po yun, no? Para mas malinaw sa atin lahat. So, kung anticipated mass sa mga ibang pwede na po 'yan, yung po ituro ng simbahan eh. Anticipated mass talaga guys, talagang was made for all those who work on Sunday talaga, no? So, binibigyan ng chance. But hangga't maaari nga, turo ng simbahan, wag magtrabaho ng Sunday. At Sunday sana tayo hangga't maaari lang. But yun, ang anticipated, okay lang po yun. So, napakaganda ng pabaon natin ngayon ng Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. So walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At John 12:48, siya mismo nagsabi, tama, galing sa kanyang salita, kung paano tayo huhukuman. So let's prepare always, every day sana. No, let's examine our conscience. Uh, Karapat dapat ba tayo? Paano kung bukas makalawa, nakaharap na, last day mo na pala, nobody knows. Nakaharap ka kay Jesus. Papasa po kaya tayo? Lahat po nakikinig ngayon, no? Intindi natin paano kung bukas huli na pala. Paano, no? Which is nobody knows. Wala nakakaalam. Yun ang pagsumikapan natin. Tandaan mo kapatid, wala sa achievement mo sa lupa ang basihan ng kaligtasan. Ang basihan, pagsunod mo kay Kristo sa kanyang mga kautusan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone.